Sa isang mataas na gusali sa Makati, nakaupo si Victoria Alcaraz, ang matapang at istriktong CEO ng Alcaraz Holdings. Naka-cross legs siya habang pinagmamasdan ang mga papel sa kanyang lamesa. Sa edad na 35, nagawa na niyang paikutin ang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ang kanyang aura ay malamig, mabagsik at puno ng awtoridad. Isang babaeng hindi basta-basta ginagalaw o kinokontra. Ang kanyang mahigpit na pamumuno ang dahilan kung bakit nanginginig ang mga empleyado kapag tinatawag siya. Nakasuot palagi ng mamahaling Amerikana, nakatali ang buhok at laging nakataas ang kilay na parang walang oras sa mga palusot ng tao. Sa tuwing pumapasok siya sa opisina, ang ingay ng mga telepono at tawanan ng empleyado ay biglang naglalaho, napapalitan ng tahimik na bulungan at mabilis na kilos. Miss Alcaraz, narito na po ang board members sa conference room. Sabi ni Liza, ang kanyang sekretarya, na halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng CEO. Good, let them wait. Gusto kong malaman nilang hindi ako nag-aaksaya ng oras para lang sa walang kwentang report. Malamig na tugon ni Victoria. Sa conference room, naghihintay ang mga opisyal ng kumpanya. Ang ilan ay kabadong-kabado, ang iba na may pawisan habang hawak ang kanilang mga notes. Sa kanilang isipan, nakatanim na ang reputasyon ni Victoria bilang isang babaeng walang sinasanto. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay may kapalit na sermon o kaya ay agarang tanggal, makalipas ang 10 minuto, pumasok si Victoria, tahimik ang lahat. Ang ingay ng takom ng kanyang sapatos ay tila tunog ng kampana ng hatol. Umupo siya sa gitna ng mesa. Ibinagsak ang folder ng financial report at nagsalita. Explain to me, aniya, malamig ang boses. Bakit bumaba ng 3% ang kita natin ngayong quarter? 3%? Do you know what that means? Billions lost because of incompetence. Nag-angat ng kamay ang Chief Finance Officer, si Mr. Lopez. Ma'am, nagkaroon po ng delay sa shipments mula sa partners abroad. Nagka-problema rin po sa logistics, kaya excuses, putol agad ni Victoria. Kung hindi ninyo kayang solusyonan, hindi ninyo dapat hawakan ang posisyon ninyo. I don't need people who only know how to explain failures. I need results. Tahimik ang buong silid. Ang ilan ay napalunok, ang iba na may iwas ang tingin. Alam nilang isang maling salita lang at posibleng matanggal sila kinabukasan. Si Victoria ay hindi naging ganito kalamig kung wala siyang pinagmulan. Lumaki siya sa pamilya ng isang kilalang politiko at negosyante. Bata pa lang, itinuro na sa kanya na ang kahinaan ay hindi dapat nakikita. Ang kanyang ama ay palaging abala at ang kanyang ina namay socialite na walang panahon para sa kanya. Ang tanging natutunan niya sa bahay ay ang pagiging malupit upang mabuhay at manatili sa tuktok. Sa kabila ng kanyang tagumpay, dala-dala niya ang bigat ng pangalan ng pamilya. Maraming umaasa, maraming nakatingin. Para sa kanya, ang kumpanya ay hindi lang negosyo, kundi simbolo ng kapangyarihan ng mga Alcaraz. Kaya't hindi siya makapapayag na bumagsak ito. Mr. Santos, tawag niya sa operations head. If this continues, you will lose your job. I want this fixed in 2 weeks. Do you understand? Oo po, ma'am, sagot ni Santos. Nanginginig ang boses. Nang matapos ang meeting, isa-isang lumabas ang mga board members, pawisan at halatang nabunutan ng tinik. Ngunit kahit ganoon, dama nilang hindi patapos ang unos. Ang presyon mula sa kanilang CEO ay lalong nagpabigat sa kanilang mga balikat. Pagbalik ni Victoria sa kanyang opisina, dumungaw siya sa bintana. Mula sa ika-30 palapag, tanaw niya ang mga sasakyang nagmamadali sa EDSA, ang mga taong nagkakandara pa sa buhay. Sa kanyang isip, lahat ng iyon ay laro ng kapangyarihan. Ang malakas ang mananatili at ang mahina ay lalamunin ng sistema. Samantala, sa pinakailalim na palapag ng gusali, naroon ang mga janitor. Isa sa kanila si Ramon, tahimik na naglalampaso ng sahig. Hindi niya ramdam ang lamig ng aircon o ang kinang ng marmol na sahig. Para sa kanya, isa lang itong trabaho na kailangan para may makain ang ina niyang may sakit. Wala siyang pakialam kung ang mga nakatasalubong niya ay nakakotse
o nakakurbata. Ang mahalaga ay matapos ang araw na may maiuuwi siyang sahod, ngunit hindi pa nagtatagpo ang kanilang mga landas. Sa ngayon, si Victoria ay nananatiling reyna ng kanyang kaharian, walang iniintindi kundi ang numero sa kanyang report at ang imahe ng kanyang kumpanya. Sa mga susunod na buwan, mas lalala pa ang problema ng kumpanya. Ngunit sa kasalukuyan, malinaw na ang karakter ni Victoria. Istrikto, matapang at walang sinasanto. Siya ang babaeng CEO na kinatatakutan ng lahat at sa ilalim ng kanyang pamumuno, magsisimula ang istoryang magbabago hindi lang sa kanya, kundi pati sa isang taong hindi niya kailanmang inakalang magbibigay liwanag sa kanyang mundo. Sa basement ng Alcaraz Holdings, sa likod ng malalaking tangke ng tubig at mga bodega ng gamit panglinis, nakaupo si Ramon de la Cruz, isang payak na janitor na nagsisimula ng kanyang araw bago pa man sumikat ang araw. Sa edad na 38, bakas sa kanyang mukha ang hirap ng buhay. Ang mga kulubot na tila marka ng bawat taon ng pagtitiis at ang mga mata na puno ng pangarap na matagal nang itinago. Habang pinupunasan niya ang sahig gamit ang mop, narinig niya ang dalawang security guard na nag-uusap. Pare, si Ma'am Victoria na naman. Kanina lang, pinagalitan na naman yung CSO. Sabi ko nga, buti na lang tayo mga simpleng empleyado lang. Wika ng isa. Tumawa ang kasama niya. Oo nga, pero si Ramon, tahimik lang, kahit anong mangyari. Hindi ko nga alam kung paano siya nakakatiis dito araw-araw. Napangiti si Ramon habang patuloy sa kanyang ginagawa. Sanay na siya sa mga ganitong usapan. Hindi siya nakikisali, pero lahat ay dinadala sa tahimik. Sa labas, isa lamang siyang janitor na hindi pinapansin. Ngunit sa kanyang loob, may apoy na hindi pa rin tuluyang namamatay. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na barong-barong sa tondo, nadatnan niya ang kanyang inang si Aling Rosa, nakahiga at may hawak na rosaryo. Anak, kumain ka muna. Nagluto ako ng lugaw. Mahina nitong sabi. Lumapit siya at hinaplos ang kamay ng ina. Nay, kayo po muna ang kumain. May dala po akong tinapay. Huwag kayong mag-alala, makakaraos din tayo. Sa kanyang munting kwarto, nakatago sa ilalim ng lumang baul ang mga librong pangbatas at ilang makapal na notes. Noon, halos makapagtapos na siya ng abogasya. Nakapasa siya sa ilang mahirap na pagsusulit at naaalala pa niya ang kanyang mga profesor na nagsasabing malayo ang mararating niya. Ngunit nang biglang atakihin sa puso ang kanyang ama at iniwan silang may malaking utang, napilitan siyang tumigil. Siya na ang naging sandigan ng pamilya at sa huli, pinili niyang magtrabaho bilang janitor upang may makain sila araw-araw. Habang binubuklat niya ang isa sa mga luma niyang libro, naalala niya ang mga panahong nakaupo siya sa loob ng law library ng universidad. Ang amoy ng makapal na papel, ang mga talakayan tungkol sa mga kaso at ang pangarap na minsan ay hawak niya. Sayang, bulong niya sa sarili. Kung nagpatuloy lang ako, baka abogado na ako ngayon. Kinabukasan, sa opisina, napansin ni Ramon ang ilang empleyadong nakatingin sa kanya habang naglalampaso. May ilan na nakangisi, tila ba minamaliit ang kanyang presensya. Alam mo, kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho, sabi ng isang batang empleyado. Dito kasi, kahit janitor ka, makakasalo ka ng init ng ulo ni Ma'am Victoria. Baka ikaw ang mapagbuntunan. Mumiti lang si Ramon. Trabaho ay trabaho. Basta marangal, wala akong ikinahihiya. Napailing ang empleyado at iniwan siyang mag-isa. Sa kabila ng lahat, hindi kailanmang nawala ang kanyang dedikasyon. Lagi siyang nauuna sa opisina, naglilinis bago pa man dumating ang mga opisyal, at siya rin ang huling umaalis. May mga pagkakataon na nauupo siya sa gilid ng hallway at nakikinig sa mga usapan ng mga abogado at opisyal. Hindi nila alam na bawat salitang legal na binabanggit nila ay naiintindihan niya. Isang gabi, habang nagwawalis siya sa conference room na walang tao, napansin niya ang mga naiwanang dokumento tungkol sa kasong kinakaharap ng kumpanya. Binasa niya iyon sandali at hindi niya napigilang magkomento sa sarili.
Mali ang approach nila. Dapat hindi ganito ang depensa. Mahina niyang bulong habang sinusuri ang nakalagay. Ngunit agad niya ring isinara ang folder at ibinalik sa mesa. Hindi ito para sa akin. Ako'y isang janitor lang. Subalit sa loob-loob niya, kumikirot ang katotohanang alam niya kung paano tutugunan ang problema. Mas mahusay pa kaysa sa mga abogado ng kumpanya. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ang ina bago matulog, nagsalita si Aling Rosa. "Anak, nakikita ko kung gaano ka nagsusumikap. Pero minsan naiisip ko, hindi ka ba nalulungkot na iniwan mo ang pangarap mo?" Tahimik lang si Ramon pero kalaunan ay tumugon. "Nalulungkot po, Nay. Pero kayo ang dahilan kung bakit ako tumigil. Hindi ko pinagsisihan. Basta't buhay kayo, may saysay ang lahat ng ito." Napaluha ang matanda. "Ramon, anak, hindi pa huli ang lahat. Baka darating ang araw na muli mong mahawakan ang pangarap mo." Ngunit para kay Ramon, ang pangarap ay parang ilaw na unti-unting nagdidilim. Sa mundong ginagalawan niya ngayon, janitor siya at iyon ang katotohanan. Gayunpaman, sa mga susunod na linggo, lalong magiging malalim ang ugnayan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Sa kabila ng simpleng uniforme at mop na hawak niya, nakatago ang isang isipang kayang makipaglaban sa pinakamagagaling na abogado ng bansa. At bagamat hindi pa niya alam, ang oras ay dumarating na upang muling sumiklab ang apoy ng kanyang tunay na pagkatao. Isang umaga sa Alcaraz Holdings, abala si Ramon sa paglalampaso ng sahid sa main lobby. Kaarawan ng kumpanya at may malaking event, kaya mas marami siyang kailangang gawin. Halos sumakit na ang likod niya sa pagbubuhat ng mga silya at paglilinis ng mga basurang iniwan ng mga staff na nagmamadaling naghahanda para sa selebrasyon. Nasa kabilang dulo ng lobby si Victoria Alcaraz, nakasuot ng mamahaling itim na dress at may kasamang mga assistant. Habang naglalakad siya papunta sa elevator, nakapako ang mata niya sa kanyang telepono. Nagbabasa ng isang mahaba at galit na email mula sa isa sa kanilang investors. Dahil sa pagmamadali at inis, hindi niya napansin ang timba ni Ramon na nakatabi sa gilid. Biglang nagkabanggaan ang dalawa. Nabasa ang gilid ng sapatos ni Victoria dahil sa patak ng tubig mula sa mop. "Ano ba yan?" sigaw ni Victoria. Agad na iniwas ang paa sa masang sahig. "Can't you even do your job properly? Hindi mo man lang ba alam kung saan mo ilalagay ang gamit mo?" Napatigil si Ramon. Mabilis na yumuko at kinuha ang timba. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Linisin ko agad." Ngunit hindi pa rin napigilan ni Victoria ang kanyang inis. "This is exactly the kind of incompetence I hate. Hindi lang mga executives ang palpak, pati ba naman janitor?" Tumango siya sa kanyang mga kasama. "See? This is why I don't tolerate mistakes." Nang marinig ito ng ilang empleyado, napatingin sila at napabulong-bulong. May ilan na napailing, pero wala ni isa ang naglakas ng loob na ipagtanggol si Ramon. Sa halip, tumalikod silang lahat at nagpatuloy sa kani-kanilang gawain. Takot na baka sila naman ang pagbuntunan ng galit ng CEO. Tahimik lang si Ramon. Nakayuko at marahang sinasabon ang sahig na nabasa. Hindi siya nagsalita ng masama, kahit paramdam niya ang kirot ng bawat salitang lumabas sa bibig ng babae. Alam niyang hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat ng bigat ng kanyang sitwasyon sa ganitong lugar, sa harap ng isang babaeng hindi marunong makinig. Habang patuloy na naglalakad si Victoria, napansin ito ng matandang empleyado sa accounting department, si Mang Ernesto. Lumapit siya kay Ramon at patagong bumulong. "Pasensya ka na, iho. Talagang ganyan si ma'am. Masakit magsalita pero hindi ka dapat mawalan ng loob. Nakita ko kung gaano ka kasipag." Mumiti si Ramon ng tipid. "Ayos lang po, Mang Ernesto. Sanay na po ako." Ngunit sa loob-loob niya, dama niya ang hapdi. Minsan ay iniisip niya kung gaano kaiba ang trato sa kanya kumpara sa ibang tao sa gusali. Sa tuwing nagkakamali ang isang opisyal, palusot at report lang ang kapalit. Pero para sa kanya, sapat na ang isang maliit na pagkakamali para mapahiya sa harap ng lahat. Samantala, si Victoria ay dumiretso sa kanyang opisina.
Ngunit dala niya ang sama ng loob mula sa investors at ang inis na nadagdagan pa ng maliit na aberya sa lobby. Sa kanyang isipan, hindi mahalaga kung janitor man o executive. Ang pagkakamali ay pagkakamali. At para sa kanya, walang puwang ang kahinaan sa negosyo. Sa sumunod na mga araw, ilang beses pa silang nagkasalubong. Minsan, dala ni Ramon ang mabibigat na kahon at halos mabangga ulit si Victoria. Tumingin ito ng masama at umiling. "Watch where you're going." Minsan naman, nadaanan ni Victoria si Ramon na naglilinis sa hallway habang kausap ang isang kasamahan. Napahinto siya sandali nang marinig ang binata na nagbanggit ng terminong legal tungkol sa isang napag-usapan ng ibang staff. Ngunit agad niya ring ipinagkibit balikat. Coincidence lang, bulong niya sa sarili. Habang tumatagal, unti-unti ring napapansin ni Ramon ang agwat ng kanilang mundo. Sa bawat pagkakataon na nadarama niya ang paghamak ng CEO, mas lalo niyang nakukumpirma na sa mata ng lipunan, wala siyang halaga kundi bilang isang tao sa likod ng mop at walis. Ngunit hindi rin niya maiwasang mag-isip. Kung makakausap lang niya ako ng maayos, baka makita niyang hindi ako ganoon kababa. Sa huling bahagi ng linggo, isang pagkakataon ang nagbukas para muling magtagpo ang kanilang mga landas. May nakatakdang meeting si Victoria kasama ang ilang foreign partners at dahil sa abala ng lahat, nakalimutang ipasara ang pinto ng conference room. Habang naglilinis si Ramon sa labas, narinig niya ang mga opisyal na nahihirapang ipaliwanag ang isang kontrata. Hindi niya napigilang lumapit ng kaunti para mas marinig. Clause 17 contradicts Clause 22. Bulong niya sa sarili habang sinusuri sa isip ang naririnig. Kung hindi nila babaguhin yan, talo sila. Bago pa siya tuluyang makalapit, napansin siya ng isang empleyado. "Hoy Ramon, doon ka nga muna, baka marinig ka ni ma'am." Agad siyang lumayo, dala ang bigat ng kanyang kaalaman na hindi niya maaaring ipakita. Alam niyang hindi iyon ang panahon at hindi siya ang taong dapat magsalita sa harap ng mga malalaking tao. Sa ngayon, janitor lang siya sa paningin ng lahat, lalo na ng babaeng CEO na minsang nagpahiya sa kanya. Ngunit hindi niya alam, ang mga pagkakataong iyon ay magsisilbing simula ng mas malaking kwento na hindi niya kayang iwasan. Sa ikalawang quarter ng taon, muling nagtipo ng Board of Directors ng Alcaraz Holdings. Mabigat ang hangin sa conference room, puno ng kaba at tensyon. Nakaupo si Victoria sa gitna, nakakunot ang noo at hawak ang isang makapal na folder ng mga ulat. Sa kanyang harapan, nakaupo ang iba't ibang opisyal na tila ba mga estudyanteng nahuling hindi nakapag-aral para sa pagsusulit. "Look at this," mariing sabi ni Victoria habang iniikot ang pahina ng financial report. For the second consecutive quarter, bumaba na naman ang revenue natin. Do you all understand what that means? Investors are losing confidence, and soon, we might face lawsuits. Tahimik ang silid, walang naglakas loob magsalita. Napabuntong hininga si Victoria, saka tumingin kay Mr. Lopez, ang CFO. "Ikaw, Lopez, ano na naman ang dahilan? Don't tell me shipments again. Don't tell me logistics. I want real answers." "Ma'am," halos paos ang boses ng lalaki. Tumaas po ang utang ng kumpanya. May ilang proyekto na hindi na kumpleto at may ilang investor na umatras sa huling sandali. Pinilit po naming hanapan ng paraan, pero wala pa rin, matalim ang kanyang tugon. Useless. Sa gilid ng silid, nag-usap ng pabulong ang dalawang board member. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyan na magsara ang kumpanya. At baka pati siya, bumagsak ang reputasyon. Narinig ni Victoria ang bulungan at mabilis na tumingin sa kanila. "Do you want to say that louder?" Napatigil ang dalawa, agad na nag-iwas ng tingin. Samantala, sa labas ng conference room, nagwawali si Ramon. Naririnig niya ang ilang piraso ng kanilang diskusyon sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Investors, lawsuits, anomalya, bulong niya sa sarili. May mga salitang pamilyar sa kanya. Mga bagay na matagal na niyang pinag-aralan sa mga librong iniingatan niya sa bahay. Ngunit kagaya ng dati, wala siyang karapatang magsalita. Matapos ang meeting, naglakad palabas si Victoria kasama ang kanyang sekretarya.
Liza, schedule another meeting with the legal team. I want every possible angle covered. Hindi ako papayag na may magdemanda sa atin. Opo, ma'am, sagot ng sekretarya. Alatang kinakabahan din. Kinagabihan sa opisina, nanatili si Victoria hanggang hating gabi. Pinagmasdan niya ang mga dokumentong puno ng red ink at mga figure na pababa ang linya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng ipinaglaban niya para sa pangalan ng kanyang pamilya, unti-unting guguho sa kanyang harapan. Hindi ako pwedeng matalo, bulong niya habang mariing hinahaplos ang gilid ng lamesa. Hindi habang buhay pa ako. Ngunit hindi lang mga numero ang problema. May mga kumakalat na balita sa media na may anomalya raw sa accounting ng kumpanya. Ayon sa ulat, may mga ghost projects na pinunduhan ngunit hindi natapos. Lalong sumama ang imahe ng kumpanya sa mata ng publiko. Fake news, mariing tugon ni Victoria nang tanungin ng isang mamamahayag. Ngunit alam niyang may katotohanan ang ilan sa mga ito. Isang opisyal sa loob mismo ng kanyang kumpanya ang traidor at hindi pa niya alam kung sino. Samantala, sa panig ng mga empleyado, ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Mas lalong naging istrikto si Victoria, kahit ang maliliit na pagkakamali ay napapansin. Minsan, isang empleyado ang nahuling mali ang pagkaka-file ng dokumento. You can't even file properly. Pack your things. You're done. Walang pasintabi, agad siyang tinanggal. Ang ganitong eksena ay lalong nagpatibay sa takot ng mga tauhan sa kanya. Kahit si Ramon, na hindi direktang kasali sa operasyon ng kumpanya, ay ramdam ang tensyon. Sa tuwing lilinisin niya ang mga hallway, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang ng mga opisyal na parang laging may dalang bagyong paparating. Isang araw, nakasalubong ni Ramon si Mang Ernesto. Nakaupo ito sa isang bench sa lobby, hawak ang ulo. Ramon, mahina nitong sabi, "Natatakot ako. Kung magsara itong kumpanya, paano na tayo? Wala na tayong trabaho." Tahimik lang si Ramon saglit bago tumugon. "Mang Ernesto, huwag kayong mawalan ng pag-asa. May paraan pa siguro. Hindi lahat ng laban ay agad na natatapos." Mumiti ang matanda pero halatang puno ng pangamba ang kanyang mga mata. Samantala, sa opisina ni Victoria, patuloy ang pagtawag ng mga investors. Ang isa ay nagsabi, "If you don't settle this issue in a month, we're pulling out." Ang isa pa, "You promised returns, but all we see are debts. We're losing patience." Sa sobrang inis, itinapon ni Victoria ang cellphone sa lamesa. Pathetic cowards, aniya. They don't know how hard it is to hold this together. Ngunit kahit anong tapang ng kanyang pananalita, ramdam niya sa loob-loob ang kaba. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay maaaring madungisan ng isang iskandalo. At siya mismo, ang babaeng kilala bilang matatag at walang kinatatakutan, ay nagsisimula ng maramdaman ang bigat ng kanyang kahinaan. Sa basement, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw, naupo si Ramon at nagbukas ng lumang libro, Civil Liabilities of Corporations. Binasa niya ng mahina. Naisip niya ang lahat ng narinig niya kanina. May mga bagay na alam niyang kaya niyang ipaliwanag. Ngunit sino ba siya? Isa lang siyang janitor sa mata ng lahat. Habang pinapakinggan niya ang mahinang ugong ng mga makina sa gusali, hindi niya maiwasang isipin, kung sakaling bigyan ako ng pagkakataon, kaya ko sigurong ayusin ang mga problema nila. Ngunit sa ngayon, nananatili siyang anino sa ilalim ng gusali. Isang simpleng janitor na walang boses sa mundo ng mga makapangyarihan. Puno ng ensyon ang buong gusali nang ipatawag muli ni Victoria ang lahat ng board members at mga abogado ng kumpanya. Mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa mga assistant, lahat ay alam na magiging mabigat ang pulong na ito. Balitang-balita na ang isang malaking investor ay naghain na ng reklamo laban sa Alcaraz Holdings dahil sa umano'y mismanagement ng pondo. Pagpasok ni Victoria sa conference room, ramdam ng lahat ang lamig ng kanyang presensya. Nakasuot siya ng dark blue suit at sa bawat hakbang ng kanyang takong ay parang may kasamang bigat ng kapangyarihan.
Tahimik ang lahat. Walang naglakas loob magsalita. Bumagsak ang isang nakapal na folder ng mga dokumento sa lamesa. Explain this, singhal ni Victoria, ang mga matang naglalagablab sa galit. This is a lawsuit. Do you all understand? A lawsuit that could bury this company alive. Nag-angat ng kamay ang head of legal department. Miss Alcaraz, we are already preparing a defense. Ang kaso po ay, defense? Putol ni Victoria. Tumayo siya at tinuro ang lalaki. I don't pay you to prepare defenses. I pay you to win. And yet, every single time, all you give me are weak excuses. Para kayong mga estudyanteng hindi marunong magbasa ng libro. Natahimik ang abogado, napayuko. Ang ibang board members ay nag-iiwasan ng tingin. Ayaw maipit sa galit ng kanilang CEO. Victoria clenched her fist. I want results. I want someone, anyone, who can save this company. Kung hindi nyo kaya, huminto siya sandali, saka sumigaw ng buong lakas. Iharap niya sa akin ang pinakamagaling na abogado. Nag-echo ang kanyang boses sa loob ng silid. Ang mga taong nakatayo malapit sa pinto ay napatingin. Ang iba'y halos mapalunok sa takot. Walang nagsalita, walang gumalaw. Maya-maya, isang board member ang nagsalita. Ma'am, we've hired the top law firms already. They're working on. Then fire them. Sigaw muli ni Victoria. If they can't deliver, they're nothing but parasites. I need someone who can fight tooth and nail for this company. Someone brilliant, someone sharp, someone who won't lose. Tahimik ang lahat. Tila huminto ang oras. Sa kabila ng sigaw ng CEO, wala ni isa ang naglakas loob na magboluntaryo ng solusyon. Sa kilid ng silid, nakatayo si Ramon, hawak ang kanyang mop at timba. Inutusan siyang linisin ang koridor bago nagsimula ang meeting, ngunit hindi sinasadyang naiwan siya sa tabi ng pinto. Narinig niya ang lahat ng sigaw ni Victoria. Narinig niya ang galit, ang desperasyon. Naramdaman niya ang kakaibang pagtibok ng puso. Ang mga salitang binitiwan ng CEO ay tila nakabaon sa kanyang isipan. Pinakamagaling na abogado. Bulong niya sa sarili. Para bang bumalik sa kanya ang lahat ng panahong nasa law school siya. Ang lahat ng gabing nagbabasa ng kaso. Ang lahat ng pangarap na minsang iniwan niya. Dahan-dahan halos wala sa sariling tinaas ni Ramon ang kanyang kamay. Napansin ito ng isang sekretarya na nakatayo sa likod. Napatakip ito ng bibig at halos mapasigaw, pero agad na napatingin si Victoria. What's going on? Tanong niya, kita ang inis sa kanyang mukha. Itinuro ng sekretarya si Ramon. Ma'am, siya po. Lumingon ang lahat, doon nila nakita ang janitor. Nakasuot ng simpleng uniform, may hawak na mop, ngunit nakataas ang kamay na parang handang magsalita. Tahimik ang buong silid. May ilan na napangiti ng sarkastiko. May iba namang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Victoria napataas ang kilay. What the hell is this? Janitor, bakit mo tinaas ang kamay mo? Nagpakalakas ng loob si Ramon. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Ma'am, baka po matulungan ko kayo. Natawa ang isa sa mga board members. Did you hear that? A janitor thinks he's a lawyer. Nagtawanan ang ilan, ngunit agad na natahimik nang tignan sila ni Victoria ng matalim. Lumapit siya kay Ramon, tiningnan mula ulo hanggang paa at nagsalita ng may halong pangungutya. So, ikaw ang pinakaasam-asam kong abogado? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi umatras si Ramon. Hindi po ako pinakaasam, ma'am. Pero alam ko po ang batas at handa akong subukan. Muling nanahimik ang buong silid. Ang lahat ng naroroon ay hindi makapaniwala sa tapang ng janitor na ito. Ang mga board members ay nagpalitan ng tingin, halatang naguguluhan. Si Victoria, sa unang pagkakataon, ay hindi agad nakapagsalita. Ang kanyang sigaw na puno ng galit ay sinagot ng isang bagay na hindi niya inasahan. Isang janitor na nagtaas ng kamay. Namistulang eksena mula sa isang pelikula, ang conference room ng Alcaraz Holdings, nang makita ng lahat na nakataas ang kamay ni Ramon. Ang janitor na tahimik lamang nilang nakikita araw-araw sa mga sulok ng gusali. Ang mga empleyado at board members ay hindi makapaniwala. Ang kanilang tinitingalang CEO ay sumisigaw para sa pinakamagaling na abogado
at ang nagtaas ng kamay ay walang iba kundi ang taong araw-araw ay naglilinis ng kanilang mga sahig. Nang una, natawa ang ilan. Isa sa mga board members, si Mr. Alvarez, ay hindi napigilang magkomento. "My God, this is ridiculous. A janitor? The company is on the verge of collapse. Tapos ito ang tinuturing niyang solusyon?" Sumabay naman ang mahinang tawanan ng ilan, ngunit agad na natigil nang humarap si Victoria at tinitigan ang lahat ng may malamig na mga mata. "Tumahimik kayong lahat," anya. Hindi man siya naniniwala sa janitor, ayaw niyang ipakita na kontrolado siya ng tawanan ng iba. Lumapit siya kay Ramon na nakatayo pa rin sa gilid, hawak ang mop at may timba sa tabi. "So, ikaw ang magliligtas sa kampanya ko? Ikaw na naglilinis ng mga sahig at nagbubuhat ng basura? Anong karapatan mo magsabi na kaya mong gawin ang hindi kayang gawin ng mga tinapos na abogado?" Saglit na nanahimik si Ramon. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Wala po akong titulo, ma'am. Pero meron akong kaalaman. Nag-aral po ako ng abogasya noon at nakapasa ako sa bar exam." Hindi ko nga lang naituloy ang propesyon dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Nagulat ang ilang board members. Ang iba ay napataas ang kilay, hindi makapaniwala. Bar exam daw? Bulong ng isa. Kung totoo yan, bakit janitor na lang siya? Muling magsalita si Ramon. Pinilit na huwag manginig ang tinig. "Hindi po ako humihingi ng tiwala ninyo. Ang akin lang, baka may maitutulong ako. Baka may hindi sila nakikita na nakikita ko." Lumapit ang head ng legal team, halatang na insulto. "This is absurd. Hindi pwedeng makialam ang isang janitor sa usaping legal ng kumpanya. Wala siyang posisyon, wala siyang karapatan." Ngumiti si Ramon, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang tapang. "Ang batas po, hindi pumipili ng taong makakaintindi. Lahat ng nag-aral nito, kahit saan man sila mapunta, may kakayahan pa rin silang magsuri. Ang tanong, handa ba kayong makinig?" Tumahimik ang lahat. Pati si Victoria, bagamat halatang nagpipigil ng inis, ay hindi nakasagot agad. Ang tinig ni Ramon ay hindi tila boses ng isang ordinaryong janitor, kundi isang taong may bigat na karanasan at kaalaman. Nagtangkang magsalita ulit si Mr. Alvarez. "This is a waste of time, ma'am. Hindi tayo dapat nagpapadala sa ilusyon ng isang taong naiwan sa tabi ng lipunan. Ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng tunay na eksperto, hindi ng isang janitor na nag-aakalang abogado pa rin siya." Ngunit bago pa makapagsalita si Victoria, may ibang pumasok na board member na kanina patahimik, si Ms. Ramirez. "Wait," sabi niya, "bakit hindi nating subukan? Wala naman tayong mawawala kung makikinig tayo. At kung totoo ang sinasabi niya, baka may makita siyang butas na hindi natin nakita." Nag-angat ng kilay si Victoria. Hindi siya sanay na may humahamon sa kanyang desisyon, ngunit ramdam niyang nasa bingit ng pagkawasak ang kumpanya. Kung may maliit na pag-asa, baka nga dapat subukan. Tumitig siya kay Ramon. "Alright, prove it. Tell me something na hindi kayang ipaliwanag ng mga abogado ko." Humakbang si Ramon papalapit sa mesa. Kinuha niya ang isang papel mula sa dokumentong iniwan doon. Binasa niya ito saglit, tapos mumiti ng marahan. Clause 14 contradicts Clause 27. Ang dalawang probisyon na ito, kung titignan sa batas, ay magbabanggaan. At kung gagamitin ng kabilang partido, pwede nilang ipanalo ang kaso laban sa kumpanya. Pero kung aayusin ang phrasing ng Clause 14, makakakuha tayo ng advantage at mapapakita nating walang basehan ang kanilang reklamo. Napatingin ang lahat sa kanya, pati ang mga abogado. May isa sa kanila na biglang kinuha ang papel at sinuri. "He's right," mahina nitong sabi. "Hindi namin nakita yan." Nagulat ang ilan. Napayuko si Mr. Alvarez, hindi makapaniwala. Si Miss Ramirez ay tumango ng bahagya. "See? He does know something." Victoria, bagamat pinipigilan ng sarili, ay napilitang umamin sa isip. Hindi ito basta ordinaryong janitor. May alam siya, ngunit hindi niya pinakitang natitinad siya. "Fine," malamig niyang wika. "You may have a point, but don't think for 1 second na nakuha mo na ang tiwala ko. This is just one paper. I need more than that.
Nagbaba ng tingin si Ramon at marahang tumango. Hindi ko po ihingin ang tiwala ninyo, ma'am. Hahayaan ko pong ako na lang ang magpatunay. Nagkatinginan ang lahat sa silid. Ang kanilang CEO ay tila naguguluhan. Galit, inis at kaunting pagkamangha ang sabay-sabay na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang janitor nga ilang beses na niyang pinag-initan at pinahiya ay biglang nagpakita ng kaalamang kayang iligtas ang kanilang kumpanya. Sa gabing iyon, matapos ang pulong, naiwan si Victoria sa anyang opisina, nakatingin sa city lights ng Makati. Hindi niya maiwasang balikan sa isip ang imahe ng janitor na may hawak na mop, ngunit nagsasalita ng tila mas higit pang kumpiyansa kaysa sa mga abogado niya. "Who are you really, Ramon?" Bulong niya sa sarili. Samantala, si Ramon ay bumalik sa basement, dala pa rin ang mop at timba. Ngulit sa kanyang dibdib, may kakaibang damdamin, halo ng takot at pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may pagkakataon siyang muling patunayan ang sarili. At bagamat hindi pa niya alam ang susunod na mangyayari, alam niyang nagsisimula ng gumalaw ang kanyang nakatagong kapalaran. Matapos ang nakakahiyang katahimikan sa conference room kung saan ipinakita ni Ramon ang butas sa kontrata, marami ang nanatiling naguguluhan. Ang ilan ay nagsimula ng magtanong kung totoo nga ba ang kanyang mga sinabi tungkol sa kanyang nakaraan. Si Victoria, bagamat hindi ito ipinapakita, ay nagsimulang magduda at mag-isip. Sino nga ba talaga ang janitor na ito? Kinabukasan, habang abala ang lahat sa trabaho, pinatawag ni Victoria ang kanyang sekretaryang si Lisa. "Hanapin mo ang personnel file ng janitor na si Ramon de la Cruz. I want to know everything about him." "Opo, ma'am," mabilis na sagot ng sekretarya. Habang hinihintay ni Victoria ang impormasyon, si Ramon naman ay nasa basement, naglilinis ng mga bintana. Ngunit sa kanyang isipan, muling bumabalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. 20 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa loob ng isang classroom sa law school. Bata pa siya noon, ngunit puno ng determinasyon. Naalala niya ang mga gabi ng walang tulugan, nakasubsob sa mga libro. Binabasa ang mga kaso ni Justice Holmes at Justice Malcolm. "Mr. de la Cruz," tawag ng kanilang professor noon, "paano mo ipapaliwanag ang Doctrine of Last Clear Chance sa kasong P versus Mendoza?" Agad siyang tumayo, puno ng kumpiyansa. "Sir, the doctrine of last clear chance applies when both parties are negligent. But the one who had the last opportunity to avoid the accident is held liable." Nakaniti ang professor. "Very good. I see a bright future in you, Ramon." Ngunit sa kabila ng mga papuri, dumating ang isang trahedya. Biglang inatake sa puso ang kanyang ama na siyang tanging naghahanap buhay para sa pamilya. Naiwan silang may malaking utang at walang sapat na pera para sa mga gastusin. "Anak," iyak ng kanyang inang si Aling Rosa, "hindi na kita kayang ipagpatuloy sa law school. Kailangan ka namin dito." Wala siyang nagawa kundi isantabi ang kanyang pangarap. Sa halip na courtroom, siya'y napadpad sa mga pasilyo ng gusali bilang janitor. Habang nagbabalik tanaw, dumating si Mang Ernesto at umupo sa tabi niya. "Ramon, nakikita ko kung paano ka tumingin sa mga dokumento ng kumpanya. Hindi katulad ng ibang janitor na walang pakialam. May alam ka at alam kong hindi ka ordinaryo." Napabuntong hininga si Ramon. "Mang Ernesto, dati po akong law student. Nakapasa na sana ako sa bar exam pero hindi na ako nakapag-practice. Inuna ko ang pamilya ko. Ngayon, heto ako." Nagulat si Mang Ernesto. "Kung ganun hindi ako nagkakamali. Kaya palagi kang may sinasabi sa sarili mo tuwing nakakabasa ka ng mga kontrata. Ramon, hindi ka dapat manatiling janitor lang. Baka ito na ang pagkakataon mong bumangon ulit." Samantala, bumalik si Lisa kay Victoria dala ang personnel file ni Ramon. Inilapag niya ito sa mesa ng CEO. "Ma'am, ito po ang impormasyon tungkol kay Ramon de la Cruz. Nakapagtapos po siya ng political science at nakapag-enroll sa law school. Ayon po sa records, pumasa siya sa bar exam mahigit 10 taon nang nakalipas. Pero hindi siya nakapag-renew ng lisensya dahil hindi na siya nakapag-practice." Napatigil si Victoria, hindi siya makapaniwala. So, totoo ang sinabi niya. Binasa pa niya ang iba pang detalye.
Nakasaad doon ang dahilan ng pagtigil ni Ramon, ang pagkamatay ng kanyang ama, ang pagkakasakit ng ina, at ang kanyang desisyong maghanap na lang ng trabaho upang mabuhay ang pamilya. Naramdaman ni Victoria ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay makaramdam ng awa, ngunit ngayon ay parang may kumurot sa kanyang puso. Ang taong pinahiya at pinagalitan niya ng ilang beses ay hindi pala basta-basta. Isa pala itong taong may matayog na pangarap, may isinuko alang-alang sa kanyang pamilya. Kinabukasan, muling nagkaroon ng pagpupulong. Habang nag-uusap ang mga abogado, nakatayo si Ramon sa gilid, tahimik na nakikinig. Biglang nagsalita si Victoria. "Mr. De La Cruz," nagulat siya, pati na rin ang lahat sa silid. "Po, ma'am, kung totoo nga ang lahat ng sinabi mo, at kung totoo ngang may kakayahan ka, I want you to prove it again. Ibigay mo sa akin ang analysis ng kasong ito." Inabot ni Victoria ang isang dokumento. Tinanggap yon ni Ramon at tumingin sa kanya ng diretsyo. "Gagawin ko po, ma'am." Ngunit bago siya umalis, narinig niyang may isang board member na nagbulong. Kung sablay siya, tapos na siya rito. At baka mas malala, pagtawanan siya ng buong kumpanya. Nilingon ni Ramon ang mga taong nakaupo. "Sanay na po akong pagtawanan. Hindi iyon ang kinatatakutan ko. Ang kinatatakutan ko ay ang manahimik kahit alam kong may tama akong sagot." Tahimik ulit ang silid. Pati si Victoria ay hindi nakasagot. Sa kanyang isip, unti-unti siyang nahihilo sa katotohanang bumabalot kay Ramon. Hindi niya akalain na ang janitor na madalas niyang minamaliit ay may natatagong nakaraan na mas malalim kaysa inaasahan niya. Habang lumalabas si Ramon ng silid, dala ang makapal na dokumento, ramdam niyang nagsisimula na ang laban. At sa kanyang isip, muling nadningas ang apoy ng kanyang pangarap. Hindi na para lamang sa kanya, kundi para ipakita na kahit anong hirap, may taong handang bumangon at lumaban muli. Kinagabihan matapos ang meeting, hindi umuwi si Ramon. Dinala niya ang makapal na dokumentong iniabot ni Victoria at umupo sa maliit na pantry na para lamang sada sa mga janitor. Ang ilaw ay mahina at tanging lagaslas ng tubig mula sa gripo ang maririnig. Binuksan niya ang folder at sinimulan ang pagbabasa. Habang nakayuko, tinapik siya ni Mang Ernesto. "Ramon, hindi ka pa uuwi? Delikado na ang oras." Umiling siya. "Hindi muna ako uuwi, Mang Ernesto. Kailangan matapos ko ito. May pagkakataon akong patunayan na kaya ko at ayokong sayangin." Napabuntong hininga ang matanda. "Kung ganon, ipagdarasal kita. Sana makita ng mga tao dito kung sino ka talaga." Magdamag nagbabad si Ramon sa pagbabasa ng mga clause at provisions. Ang bawat linya ay sinuri niya, hinanap ang mga kontradiksyon at posibleng kahinaan ng kabilang panig. Bumabalik sa kanya ang mga panahong halos ganito rin ang ginagawa niya noong nasa law school siya. At sa bawat pahina ay nararamdaman niyang nabubuhay muli ang kanyang dati ng pagkatao. Sa kabilang banda, si Victoria ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatanaw sa city lights ng Makati. Hindi niya maiwasang isipin ang tungkol kay Ramon. Isang janitor, pero may tapang magsalita sa harap ng lahat. Kinutuban siya, may potensyal na makapagbigay ng bagong direksyon ang taong iyon. Ngunit sanay siyang hindi agad magtiwala. Kinabukasan, dumating si Ramon sa opisina ng CEO, dala ang ilang papel na kanyang isinulat. Pinapasok siya ni Lisa, bagamat halata sa mukha ng sekretarya ang alinlangan. "Ma'am," mahinahong bati ni Ramon habang inilalapag ang papel sa mesa. "Ito po ang analysis ko. Pinag-aralan ko ang kaso kagabi." Tiningnan siya ni Victoria mula ulo hanggang paa bago kinuha ang dokumento. Tahimik na binasa niya ang mga natasulat. Habang patuloy siyang nagbabasa, hindi niya namalayang napataas ang kanyang kilay. Clause 11 conflicts with Clause 16. Basa ni Victoria mula sa papel. At kapag ito ang ginamit, maipapakita nating walang sapat na basehan ang reklamo ng kabilang kampo. Tumingin siya kay Ramon. "Ikaw ang nagsulat nito?" Tumango si Ramon. "Opo ma'am, ayon po sa mga librong pinag-aralan ko noon, pwedeng gamitin ang inconsistency na ito para paboran tayo." Hindi nakasagot agad si Victoria. Sa halip,
Tumayo siya at tumingin sa mga board members at abogado na naroon din. What do you think? Nagtinginan ang mga abogado, tila ba nag-aalinlangan. Sa huli, isa ang nagsalita. Ma'am, totoo po ang nakasulat. Hindi namin ito nakita. At kung maipapakita sa korte, malaki ang tsansa nating mabaligtad ang kaso. Nagkaroon ng bulunan sa silid. Ang ilan ay hindi makapaniwala na ang isang janitor ang nakakita ng kahinaang hindi napansin ng mga propesyon. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Isa sa mga senior managers, si Mr. Alvarez, ay sumigaw. This is unacceptable. Are we really going to listen to a janitor? Ma'am, kung pagbibigyan natin siya, babagsak ang kredibilidad ng kumpanya. Paano na lang kung malaman ng publiko na janitor ang ginagamit nating abogado? Lumingon si Ramon kay Alvarez, ngunit hindi siya nagpatalo. Hindi po ako humihingi ng titulo. Hindi ko po kailangan ng posisyon para makatulong. Ang hiling ko lang, makinig kayo. Kung tama ako, gamitin ninyo. Kung mali, pwede niyo akong kalimutan. Tahimik ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, si Victoria ang nagsalita. Enough. Tumingin siya kay Alvarez at sa iba pang opisyal. I don't care kung janitor man siya o kung sino pa. Ang importante, may naibigay siyang solusyon na hindi ninyo nakita. At kung talagang gusto ninyong manalo, hindi dapat pride ang inuuna ninyo. Napatigil ang lahat. Ang mga board members na kanina lamang ay nagdududa ay napilitang mag-isip. Pagkatapos ng meeting, kinausap ni Victoria si Ramon ng pribado. Listen, Ramon, you did well today, but don't think this is over. One correct analysis doesn't make you a lawyer in my eyes. I need consistency. I need proof that you can actually fight in a courtroom. Tumingin siya kay Victoria at mahinahong tumugon. Ma'am, hindi ko po kayang makipagsabayan sa yaman at impluwensya ng mga abogado ninyo. Pero kaya ko pong ipaglaban ang tama. At kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat. Napangiti si Victoria, ngunit hindi ngiti ng kasiyahan, kundi ng paghamon. Very well. This is your first test. If you succeed again, maybe, just maybe, I'll let you stand beside my legal team. Pag-uwi ni Ramon, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, bakit ang saya mo ngayon? Para kang may magandang balita. Ngumiti siya. Nay, baka po. Baka ito na ang pagkakataon na mabawi ko ang lahat ng nawala. Hindi ko alam kung hanggang saan, pero hindi ko po sasayanin. Niyakap siya ng ina. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Ramon ang pag-asa. Ang kanyang unang pagsubok ay nalampasan niya. Ngunit alam niyang mas matindi pa ang mga darating na hamon. At doon niya tunay na mapapatunayan kung sino siya. Pagkatapos ng unang pagsusubok kung saan nagawa ni Ramon na makahanap ng kahinaan sa kontrata, hindi na siya tiningnan ng mga empleyado sa parehong paraan. May ilan na nagsimulang magtanong-tanong tungkol sa kanyang nakaraan. At may ilan naman na tahimik na humahanga. Ngunit sa kabilang banda, may mga naiinggit at hindi matanggap na isang janitor ang tila nagiging sentro ng pansin. Sa mga sumunod na araw, nag-utos si Victoria na ipakita kay Ramon ang iba pang dokumento para sa pagsusuri. Hindi ito ginawa dahil lubos na nagtitiwala siya, kundi dahil gusto niyang patunayan kung totoo nga bang may konsistensya ang kanyang ipinapakitang talino. Mr. De La Cruz, malamig na wika ni Victoria habang iniaabot ang isa pang folder. Ito ang susunod na kaso. Tingnan natin kung hindi lang swerte ang kuna mong nakita. Mahinang umiti si Ramon at tumango. Sige po ma'am, gagawin ko po ang lahat para makatulong. Dinala niya ang makapal na dokumento sa basement. Doon, muling nagsimula ang kanyang pakikipagbuno sa mga salita at probisyon ng batas. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Dumating si Mang Ernesto dala ang kape at tinapay. Ramon, kailangan mo ng lakas. Huwag mong hayaang mapagod ang katawan mo. Sabi ng matanda. Salamat po, Mang Ernesto. Tugon ni Ramon habang binubuklat ang papel. Alam kong mahirap ito, pero pakiramdam ko, ito na ang laban na matagal ko nang hinahanap. Magdamag niyan pinag-aralan ang mga dokumento. Habang binabasa niya,
napansin niyang may mga anomalous entries sa financial statements. Mga proyektong pinunduhan, ngunit walang maayos na records ng pagkumpleto. Kung tama ang hinala ko, bulong niya sa sarili. May taong nanloloko sa loob ng kumpanya at kung hindi agad mahuhuli, ito ang magiging mitya ng tuluyang pagbagsak ng Alcaraz Holdings. Kinabukasan, iprinisenta niya ang kanyang analysis sa harap ng mga abogado at board members. Ma'am, panimula ni Ramon, nakita ko po na may ilang proyekto na nakatala sa accounting pero wala pong kaukulang completion report o supporting documents. Kung hindi ito maipapaliwanag, pwede iting gamiting ebidensya laban sa atin. Nagkaroon ng bulungan. Ang mga board members ay napatingin sa isa't isa at ang mga abogado ay agad na sumilip sa mga dokumentong hawak nila. Anong pinagsasabi mo? Biglang singit ni Mr. Alvarez. Halatang nagpipigil ng galit. Huwag mong sabihing mas magaling ka pa sa amin na taon nang nag-aaral ng batas? Mahinahon ang boses ni Ramon. Hindi ko po sinasabing mas magaling ako. Ang sinasabi ko lang, baka may nakaligtaan. At kung hindi natin ito aayusin, malalagay sa panganib ang kumpanya. Sumabat si Victoria. Enough, Alvarez. Let him continue. Nagpatuloy si Ramon at ipinakita ang mga dokumentong minarkahan niya ng pulang tinta. Kung hindi magawan ng paraan ang mga anomalyang ito, siguradong gagamitin ng kabilang partido para ipakita na may mismanagement. At kung ganoon, baka wala tayong laban. Tahimik na napaisip ang lahat. Ang head ng legal team ay napilitang umamin. Ma'am, tama siya. Hindi namin napansin ang detalye na ito. Hindi ninyo napansin? Malamig na wika ni Victoria. At kayo ang binabayaran ko ng milyon-milyon? Walang nakasagot. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nagsimulang kumalat ang bulungan sa loob ng kumpanya. May mga empleyado na nagsasabing nakaka-insecure na ang kanilang posisyon dahil sa isang janitor. May ilan pa na nagbabalak na siraan siya. Isang hapon, habang naglalakad si Ramon sa pasilyo, narinig niya ang dalawang empleyado na nag-uusap. Hindi ko matanggap, isang janitor lang siya. Bakit siya binibigyan ng atensyon? Sabi ng isa. Baka nagpapakitang gilas lang siya. Tingnan natin kung tatagal. Tugon ng isa pa. Ramdam ni Ramon ang kirot ng kanilang mga salita. Ngunit hindi niya ito pinahalata. Sa halip, mas lalo niyang pinanghawakan ang kanyang layunin. Hindi ako nandito para ipahiya sila. Bulong niya sa sarili. Nandito ako para patunayan na may magagawa ako. Samantala, si Victoria ay nagsimulang magbago ng pananaw. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang kakaibang tapang at tiyaga ni Ramon. Bagamat hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan, unti-unti na niyang nauunawaan kung bakit may mga taong naniniwala rito. Ngunit para kay Ramon, hindi pa iyon sapat. Alam niyang marami pa siyang kailangang patunayan, hindi lamang kay Victoria kundi sa buong kumpanya. Ang laban na ito ay hindi pa nagtatapos, nagsisimula pa lamang. Sa kanyang isip, malinaw ang layunin, hindi na siya babalik sa pagiging tahimik na janitor na walang boses. Ngayon, may pagkakataon na siyang ipakita na ang kanyang kaalaman ay hindi kailanman nadlaho at handa siyang lumaban para sa katotohanan, gaano man kahirap. Lumipas ang ilang linggo mula nang unang mapatunayan ni Ramon ang kanyang kakayahan. Sa bawat dokumentong sinusuri niya, mas lalo pang nahahasa ang kanyang talino at lumalakas ang loob. Ngunit kasabay nito, mas nararamdaman niya ang malamig na hangin ng inggit at paninira mula sa mga taong hindi matanggap na isang janitor ang nakakakita ng mga bagay na hindi nila napapansin. Isang gabi, habang nagbubuklat si Ramon ng mga financial records sa maliit na pantry, biglang pumasok si Mang Ernesto. Nakakunot ang noo nito at halatang kinakabahan. Ramon, bulong ni Mang Ernesto, may narinig akong usapan. Isa sa mga opisyal ng kumpanya, mukhang may kinalaman sa mga anomalya na nakita mo. Napatigil si Ramon. Sino, Mang Ernesto? Umiling ang matanda. Hindi ko alam ang pangalan, pero narinig ko silang nag-uusap tungkol sa pondo. Parang siya mismo ang nagtatakip ng mga maling record. Tumamo si Ramon. Kung ganon, kailangan ko makita ang lahat ng resibo at dokumento ng mga proyektong sinasabi nila. Hindi po pwedeng manahimik lang ako.
Kinabukasan, dinala niya kay Victoria ang mga ebidensyang kanyang nakalap. Puno ng pulang marka ang mga dokumento, mga resibo na hindi nagtutugma, mga proyektong naaprubahan ngunit walang natapos, at mga tseke na tila na encash nang wala namang malinaw na gamit. Ma'am, panimula ni Ramon, ito na po ang hinahanap nating sagot. May opisyal sa loob mismo ng kumpanya ang nagnanakaw. At kung hindi natin siya haharapin, tuluyang mababagsak ang Alcaraz Holdings. Napakunot ang noo ni Victoria habang binabasa ang mga papel. Are you saying may traidor sa loob? Isa sa mga pinagkakatiwalaan ko ang mismo sumisira sa kumpanya? Tahimik na tumango si Ramon. Opo ma'am, hindi ko po sinasabi kung sino pa hanggang wala tayong malinaw na pruwema kung paano niya ginagawa. Pero kung pagbabasehan ang mga dokumento, may isang tao lang na may access sa lahat ng ito. Biglang sumabat si Mr. Alvarez, na kanina pa nakikinig, pelang papatuloy ni Victoria. Mas may saysay ang mga nakikita ko dito kaysa sa lahat ng report na ibinigay mo sa akin. Nabibing kapag papatuloy ni Victoria. Tama ang hinala mo. Kailangan nating magsagawa ng internal audit at kung mapatunayan natin ito, haharapin niya ang batas kahit pa matagal ko na siyang kasama. Nagpulong sila kinagabihan kasama ang ilang piling tao lamang. Habang sinusuri nila ang records, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Si Mr. Santos, ang head ng operations. Siya ang nag-apruba ng halos lahat ng ghost projects, paliwanag ni Ramon. At siya rin ang may pirma sa mga checking walang malinaw na gamit. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Santos? Pero siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko sa operations department? Hindi ako makapaniwala. Ma'am, mahinahon si Ramon. Minsan po ang pinakamalapit sa atin ang unang sumasaksak sa likod. Hindi ko po sinasabi na mali kayo sa pagtitiwala. Pero ito po ang nakikita sa mga dokumento. Dumating ang araw ng isa pang board meeting. Bitbit ni Victoria ang lahat ng ebidensyang pinaghirapan ni Ramon. Bago tayo magsimula, matapang na panimula ni Victoria, nais kong ipakita sa inyo ang mga anomalya sa ating kumpanya. Ipinakita niya sa projector ang mga dokumento, lahat ng ghost projects, lahat ng resibo at lahat ng tseke na walang malinaw na gamit. At alam niyo ba kung sino ang may pirma sa lahat ng ito? Si Mr. Santos. Nagulat ang lahat. May ilan na napabulalas ng hindi maaari habang ang iba na may napatingin kay Santos na nakaupo sa gilid. Tumayo si Santos, halatang namumutla. This is absurd. Hindi totoo ang mga yan. Dinideskartehan lang ako ng janitor na yan para mapahiya ko. Ngunit tumayo si Ramon at nagsalita. Kung gusto ninyong pabulaanan ako, ipakita niyo sa lahat kung saan napunta ang mga pondong ginastos sa proyektong ito. Itinaas niya ang isang resibo na halatang peke ang pirma. Paano mo ipapaliwanag ito? Hindi nakasagot si Santos. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Enough, mariing sabi ni Victoria. Mr. Santos, hanggang hindi mo na ipapaliwanag ang lahat ng ito, suspendido ka sa posisyon mo. At kung mapapatunayan sa korte, sisiguraduhin kong makukulong ka. Napatungo si Santos, hindi makatingin sa lahat. Sa unang pagkakataon, nakita ng board kung paano nabunyag ang katotohanan. Hindi dahil sa kanilang mga abogado, kundi dahil sa isang janitor na may tapang at talino. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Victoria kay Ramon. You just saved this company from destruction. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang laban. May kaso pa tayong haharapin sa labas at mas mabibigat ang kalaban doon. Ngumiti si Ramon ng marahan. Alam ko po ma'am, at handa akong lumaban hanggat alam kong tama ang nasa panig natin. Sa loob ng ilang linggo, nagbago ang ihip ng hangin sa kumpanya. Unti-unting nabawi ang tiwala ng ilang investors nang malamang nilinis ni Victoria ang loob ng organisasyon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagkilala kay Ramon. Mula sa isang tahimik na janitor,
siya ngayon ang taong may tapang na naglantad ng katotohanan at nagbigay pag-asa sa lahat. Lumipas ang ilang linggo mula nang mabunyag ang anomalya ni Mr. Santos. Tuluyan na siyang tinanggal sa kumpanya at nahaharap sa kasong kriminal. Ngunit sa kabila ng paglilinis sa loob, nananatili pa rin ang malaking problema. Ang kasong isinampa ng mga investors laban sa Alcaraz Holdings. Isang umaga, tinawag ni Victoria ang lahat ng pangunahing miyembro ng board kasama ang kanilang legal team. Nakaupo siya sa pinakaharap ng mahabang lamesa, malapad ang noo at halatang puyat sa dami ng iniisip. "We don't have much time," matigas niyang wika. Ang preliminary hearing ay magsisimula na sa susunod na linggo. Kung hindi tayo makakahanap ng malakas na depensa, tuluyan tayong babagsak. Tahimik ang mga abogado. Ang ilan ay nagbubulungan, ngunit wala ni isa ang nagpresenta ng konkretong solusyon. Napabuntong hininga si Victoria at tiningnan ng gilid kung saan nakatayo si Ramon, nakahawak sa ilang folder ng dokumento. "Mr. De La Cruz," bigla niyang tawag. "Handa ka ba talagang tumayo sa korte? Kung magkamali ka, hindi lang pangalan ng kumpanya ang nakataya, pati pangalan ko at ng pamilya ko." Tumango si Ramon, diretso ang tingin. "Ma'am, hindi ko ipapangako na magiging madali. Pero kaya kong ipaglaban ang katotohanan. Hindi ako mag-aaral ulit ng batas kung hindi ko kayang panindigan ang pinaniniwalaan ko." Nagkaroon ng katahimikan. Ang ilan sa board ay nagbulungan muli. "Is she really considering letting the janitor face the court? This is insane." Ngunit may ilan ding tumango, lalo na si Miss Ramirez. "Ma'am, nakita na natin ang kakayahan niya. Baka siya na talaga ang kailangan natin." Pagkatapos ng mahabang deliberasyon, tumayo si Victoria. "Fine, Ramon, you'll be part of the defense team. Hindi ka opisyal na abogado ng kumpanya, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mapapahiya tayo, tandaan mong hindi lang pangalan mo ang masisira, kundi lahat kami." Mabilis na naghanda si Ramon para sa nalalapit na paglilitis. Sa loob ng kanyang maliit na silid sa bahay, binuksan niyang muli ang kanyang mga lumang libro ng batas. "Parang bumabalik ako sa dati kong buhay," bulong niya. Nakatingin ang kanyang ina, si Aling Rosa, at napaluha. "Anak, hindi ko akalaing darating pa ang araw na makikita kitang muli sa ganitong posisyon. Ipagdarasal kita," mahina niyang sabi. "Nay," tugon ni Ramon habang hinahawakan ang kamay ng ina, "ginagawa ko ito hindi lang para sa kumpanya. Ginagawa ko ito para mapatunayan sa inyo at sa sarili ko na hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo natin." Dumating ang araw ng unang hearing. Sa labas ng korte, nagkumpulan ang mga mamamahayag. Ang balitang isang janitor ang haharap bilang bahagi ng depensa ay kumalat na sa buong bansa. "Is it true na janitor lang ang gagamitin ng Alcaraz Holdings sa korte?" tanong ng isang reporter. "Hindi ba't desperado na kayo?" Hindi sumagot si Ramon. Tahimik lamang siyang naglakad patungo sa loob ng korte kasama sina Victoria at ang ilang abogado. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng lahat ng mata na nakatingin sa kanya. Pagpasok nila, agad na nagsimula ang proseso. Ang kabilang kampo ay may dalang kilalang law firm na may matataas na kredensyal. Ang kanilang lead counsel, si Attorney Villanueva, ay kilala sa pagiging matalim at walang kinakaawang kalaban. "Your Honor," panimula ni Villanueva, "we stand here today to prove that Alcaraz Holdings engaged in mismanagement and fraudulent activities, causing significant financial loss to our clients." Tahimik ang korte. Tiningnan ni Victoria si Ramon. Natila ba sinusubok ang kanyang lakas ng loob? Nang dumating ang oras ng depensa, tumayo si Ramon. Nakasuot siya ng simpleng itim na Amerikana na inutang pa niya mula sa tiyuhin ng Karibigan. Hindi man perpekto ang kanyang porma, ngunit malinaw at buo ang kanyang boses. "Your Honor," panimula ni Ramon, "the accusations laid upon Alcaraz Holdings are based on documents that do not reflect the true operations of the company. I will show that the inconsistencies pointed out by the complainants are in fact the result of one man's deceit, Mr. Santos."
who is already facing charges for misappropriation of funds. Nagkatinginan ang mga tao sa loob ng korte, isang janitor, ngunit nagsasalita na parang tunay na abogado. Furthermore, pagpapatuloy niya, the complainant's claims rely heavily on clauses that contradict themselves. Clause 11 and Clause 16, for instance, when read together, nullify each other's application. This is not a sign of mismanagement, but rather a loophole that has been exploited. Umiling si Attorney Villanueva at tumayo. Objection, Your Honor. This man is not even recognized as counsel of record. He has no right to argue in this court. Ngunit bago pa makapagsalita ang hukom, tumayong si Victoria. Your Honor, while Mr. De La Cruz is not a practicing lawyer, he has passed the bar exam and possesses the knowledge necessary to assist our legal team. He is not alone here. He stands with our official counsel. Saglit na nag-isip ang hukom bago tumango. Objection overruled. The court will allow him to present his findings as part of the defense team. Nangyari ang hindi inaasahan. Pinayagan ng korte ang isang dating janitor na magsalita at magsumite ng ebidensya. Sa mga sumunod na oras, isa-isang iprinesenta ni Ramon ang kanyang mga natuklasan. Ipinakita niya ang mga ghost projects na nilikha ni Santos, pati na ang mga peking resibo at tseke. Bawat detalye ay tinanggap ng korte bilang ebidensya. Sa gilid, hindi maiwasan mapangiti si Miss Ramirez. He's good, bulong niya. Ngunit si Victoria ay nakaupo lamang, nakapako ang mga mata kay Ramon. Sa kanyang isipan, hindi niya lubos maisip na ang taong minsan niyang pinahiya ay ngayon ang nagbibigay ng lakas sa kanilang kaso. Pagkatapos ng unang araw ng paglilitis, habang palabas sila ng korte, nilapitan ni Victoria si Ramon. You did well, maikling sabi niya. But don't let it get to your head. This is just the beginning. Mas matindi pa ang darating. Ngumiti si Ramon, pagod ngunit determinado. Hindi po ako natatakot, ma'am. Ang mahalaga, nagsimula na tayo. At hindi ko kayo bibiguin. Sa gabing iyon, nakaupo si Ramon sa tabi ng kanyang ina. Nay, nakatayo na po ako sa loob ng korte. Parang panaginip. Mumiti ang matanda, may luha sa mata. Anak, hindi ito panaginip. Ito ang bunga ng lahat ng sakripisyo mo. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ramon na muling nabubuo ang kanyang pagkatao. Mula sa pagiging janitor na tahimik lamang sa sulok, ngayon ay isa siyang boses na kayang umalingaw sa loob ng korte at iyon ang simula ng mas matinding laban na kanyang haharapin. Mainit ang hangin sa loob ng korte nang muling magsimula ang pagdinig. Ang kabilang kampo, pinamumunuan ni Attorney Villanueva, ay kumpiyansang-kumpiyansa na sila pa rin ang magtatagumpay. Matagal na silang sanay sa ganitong laban. Malalaking kumpanya, malalaking pangalan, at malalaking halaga ng pera. Ngunit sa araw na iyon, kapansin-pansin na parang may kaba sa kanilang mga mata. Tahimik na nakaupo si Ramon sa gilid, may hawak na makapal na folder. Suits pa rin niya ang lumang itim na Amerikana na hindi ganap na akma sa kanya. Ngunit ang kanyang tindig at tingin ay puno ng tapang. Katabi niya ang mga abogado ng Alcaraz Holdings at sa harap nila si Victoria na matalim ang mga mata, parang naghahamon ng sino mang aabuso sa kanyang kumpanya. Your Honor, panimula ni Attorney Villanueva, the so-called evidence of the defense is nothing but a distraction. These ghost projects are fabrications meant to cover up their mismanagement. We demand that these documents be stricken out. Bumangon si Ramon, pinigil ang kaba sa dibdib. Your Honor, if I may. Tumango ang hukom, proceed. Ang mga dokumentong aming iniharap, sabi ni Ramon, ay may kasamang resibo, tseke at pirma ng dating head of operations na si Mr. Santos. Hindi ito katang-isip. Ang mismong tao ay nahaharap na sa kasong kriminal dahil dito. Kung fabrikasyon ito, bakit siya mismo ang hindi makapagbigay ng maayos na depensa? Nagkaroon ng bulungan sa korte. Ang mga reporter ay mabilis na nagsusulat ng kanilang mga nakita.
Umiling si Villanueva. Speculation. Until there is a conviction, Mr. Santos remains innocent. Hindi ninyo pwedeng gawing basihan ang mga paratang lang. Ngumiti si Ramon at inilabas ang isa pang dokumento. Kung ganoon, pakinggan natin ang mismong boses niya. Ipinresenta niya ang isang audio recording na nakuha mula sa internal audit team. Sa harap ng lahat, pinatugtog iyon. Ang tinig ni Mr. Santos na kausap ang isang kontraktor. Gawin mo na lang ang resibo. Ako na ang bahala sa pirma. Walang makakahalata. Tumahimik ang buong korte. Napatingin si Victoria kay Villanueva. Nahalatang namutla. Your Honor, pagpapatuloy ni Ramon, ito po ang malinaw na patunay ng katiwalian sa loob ng kumpanya. Ngunit hindi po ang buong Alcaraz Holdings ang dapat managot dito. Isa lamang pong opisyal ang gumawa ng pandaraya. At iyon ay malinaw na nakasaad dito. Hindi nakapagsalita agad si Villanueva. Nagkatinginan ang mga abogado ng kabilang panig. At kahit sila ay halatang hindi makapaniwala sa ebidensya, tumayo ang hukom at mahinang tumikim. Noted, the evidence is substantial. The court will take this into consideration. Pagkatapos ng sesyon, mabilis na kumalat ang balita sa media. Janitor lawyer humarap sa korte, inilantad ang katiwalian. Alcaraz Holdings, muling nagkaroon ng panarasa. Habang naglalakad palabas ng korte, nilapitan si Ramon ng ilang reporter. Sir, paano niyo po natuklasan ang ebidensya? Totoo po bang janitor lang kayo dati? Ngumiti siya ng marahan. Oo, janitor po ako. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong alam. Ang batas ay para sa lahat ng handang mag-aral at manindigan. Sa tabi niya, si Victoria ay tahimik lamang. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya makapaniwalang ang tao minsan niyang minamaliit ay siya ngayong nagligtas sa kanyang kumpanya sa mata ng publiko. Kinagabihan, nagtipon ang board ng kumpanya. Nakaupo si Ramon sa dulo ng lamesa habang nakikinig sa mga papuri at pasasalamat ng ilan. Kung hindi dahil sa iyo, wika ni Ms. Ramirez, baka tuluyan na tayong natalo. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Mr. Alvarez, na mula pa noon ay tutol kay Ramon, ay muling nagsalita. Hindi pa tapos ang laban. Baka magkamali siya sa susunod at kapag nagkamali siya, lahat tayo ang madadamay. Saglit na natahimik si Ramon bago tumugon. Tama ka, hindi pa tapos ang laban, kaya't mas lalo tayong dapat maghanda. Hindi ko sinasabing perpekto ako, pero handa akong ibigay ang lahat para sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng pagpupulong, kinausap siya ni Victoria ng pribado. You've done something no one else could, but don't think I'll go easy on you. Marami pang darating na laban, mas mabigat, mas mapanganib. I need to know kung hanggang saan ka tatagal. Tumingin si Ramon sa kanya ng diretso. Ma'am, hindi po ako umaatras. Sanay na po akong mabigo, pero natutunan ko ring bumangon. Hanggat may katotohanan tayong pinanghahawakan, hindi po ako titigil. Ngumiti si Victoria, hindi ng ngiting panunuya, kundi ng bahagyang pag-amin. Then, let's see how far you can go. Sa mga sumunod na araw ng paglilitis, mas malinaw ang direksyon ng kaso. Ang kabilang kampo ay unti-unting nawawalan ng lakas dahil sa ebidensyang ipinakita ni Ramon. Bawat pagtatangka nilang pabagsakin ang kumpanya ay natutugunan ng matalinong argumento mula sa taong minsan ay janitor lamang. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ring bumabagsak ang kredibilidad ng kabilang panig. Ang kanilang mga argumento ay nagiging mahina. Ang kanilang kumpiyansa ay unti-unting nauupos. Samantalang si Ramon, sa bawat salita niya, ay nagiging mas matatag at mas kagalang-galang. Sa huling araw ng pagdinig para sa linggong iyon, muling nagsalita ang hukom. After reviewing the evidence, the court acknowledges the irregularities within Alcaraz Holdings were the actions of a single individual, not the entire corporation. Thus, the case against the company weakens significantly. Tumayo si Victoria, bahagyang napabuntong hininga. Sa wakas, unti-unting gumagaan ang bigat na kanyang pasan. Samantala, si Ramon ay tahimik lang na nakatingin sa kanyang mga kamay. Sa kanyang isip, alam niyang hindi pa ito ang huli. Ngunit malinaw na,
unti-unti nang bumabagsak ang kanilang mga kalaban. Pagkatapos ng sunod-sunod na araw ng paglilitis at ang malinaw na pagbagsak ng kredibilidad ng kabilang kampo, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa loob ng kumpanya. Ang dating laging may kasamang tensyon na takot sa bawat hallway ng Alcaraz Holdings ay tila unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ang mga empleyado ay nagsisimula ng magsimulang ngumiti bagamat may kaba pa rin, at ang mga bulungan tungkol sa janitor na abogado ay hindi na lamang tungkol sa pangungutya, kundi pati sa paghanga. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nagsimula sa loob ng puso ni Victoria. Isang gabi, nanatili siya sa kanyang opisina. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng mesa, nakatingin sa mga dokumentong nakasalansan, ngunit ang isip ay wala roon. Ang kanyang sekretaryan si Liza ay pumasok para magpaalam. "Ma'am, uuwi na po ako. Gusto niyo po ba ng kape bago ako umalis?" Umiling si Victoria. "Hindi na, Liza. Salamat." Pagkaanis ng sekretarya, muling nag-isa si Victoria. Nakatanaw siya sa labas, sa mga ilaw ng syudad, at tahimik na nagbulong. Ang dami kong taon na ginugil sa pagiging matapang, o marahil sa pagiging malamig. Pero bakit para ngayon, mas natututo akong makinig? Bumalik sa isip niya ang imahe ni Ramon. Nakasuot ng lumang Amerikana, hawak ang mga papeles, at nagsasalita sa korte na para bang hindi kailanman natakot. Hindi iyon ang Ramon na una niyang nakilala. Ang janitor na minsan niyang pinahiya. Sa harap ng lahat, ito ay isang taong hindi niya maikakailang may tapang at prinsipyo. Kinabukasan, habang nasa loob ng conference room, dumating si Ramon upang iulat ang progreso ng kaso. Nakaupo si Victoria, kasama ang ilang board members. Ngunit sa halip na ang karaniwang malamig na tingin, kakaibang titig ang ibinigay niya kay Ramon. "Mr. De La Cruz," panimula ni Victoria, "magaling ang trabaho mo. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita yon." Natahimik ang mga board members. Hindi sila sanay marinig si Victoria na nagbibigay ng papuri. Nagulat si Ramon, ngunit marahang tumango. "Salamat po, ma'am. Ginagawa ko lang po ang alam kong tama." Ngumiti si Ms. Ramirez. "Mukhang unti-unti ka na rin natututo, ma'am." Mabilis na sumabat si Victoria, bahagyang namula. "Don't get used to it. I'm just being objective." Ngunit sa kanyang boses, may bahid ng lambot na matagal nang hindi narinig ng kanyang mga empleyado. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ring mag-iba ang kanyang pakikitungo sa mga tauhan. Kung dati iagad niyang pinapagalitan ang sino mang nagkakamali, ngayon ay nagsisimula na siyang makinig muna bago magpasya. Isang beses, may empleyadong nahuli sa maliit na pagkakamali sa report. Hinanda na nito ang sarili para sa matinding sermon. Ngunit sa halip, sinabi lang ni Victoria, "Next time, double-check your work. I trust you can do better." Halos hindi makapaniwala ang empleyado. "Salamat po, ma'am," sagot niya. Naningilid ang luha sa mata. Nakita ni Ramon ang pagbabagong ito. Isang hapon, lumapit siya kay Victoria sa hallway. "Ma'am, natansin ko pong nag-iba kayo sa pakikitungo sa mga tao. Maganda po iyon. Mas lalo po silang gumagaan ng loob." Napatingin si Victoria sa kanya. "Siguro dahil sa'yo. Nakita ko kung paano ta lumaban kahit wala kang kapangyarihan. At doon ko naisip baka mali ako sa paraan ng pamumuno ko." Tahimik lang si Ramon, ngunit may ngiting gumuhit sa kanyang labi. Minsan po, ang tunay na lakas ay hindi sa sigaw o sa galit nakikita, kundi sa kakayahang pakinggan ang iba. Sa puntong iyon, hindi na lamang si Victoria ang CEO na kinatatakutan. Unti-unti, nagiging lider siyang iginagalang. Samantala, sa loob ng kumpanya, nararamdaman ng lahat ang pagbabago. Ang mga empleyado ay mas naging produktibo. Ang dating malamig na paligid ay nagkaroon ng init. Ang kanilang inspirasyon, ang kwento ng isang janitor na nagpakita ng katapangan at ang CEO na natutong magpakumbaba. Isang gabi, tinawag ni Victoria si Ramon sa kanyang opisina. "Mr. De La Cruz," panimula niya, "alam kong marami pang laban ang naghihintay sa atin. Pero gusto kong malaman mo, hindi na kita tinitingnan bilang janitor lang. Sa akin, isa kang taong may halaga." Nanahimik si Ramon, ramdam ang bigat ng mga salitang iyon.
Salamat po, ma'am. Pero kahit kailan, hindi ko ikinahiya ang pagiging janitor. Dahil doon, natutunan kong magpakumbaba at magsikap. At iyon din ang nagdala sa akin dito ngayon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa wakas, si Victoria ay hindi na lamang nakatingin sa isang tauhan. Nakikita na niya ang isang kapantay, isang taong may lakas na higit pa sa kanyan inaasahan. Ang pagbabagong iyon ay hindi lamang nagdala ng panibagong sigla sa kumpanya. Nagbigay rin ito ng bagong direksyon sa buhay ni Victoria. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay hindi nag-iisa. May kasama siyang lumalaban, hindi lang para sa negosyo, kundi para sa katotohanan at katarungan. Ang tagumpay ng Alcaraz Holdings laban sa anomalya at sa mga nagsampa ng kaso ay nagdala ng malaking pagbabago hindi lamang sa kumpanya, kundi pati sa pananaw ng publiko. Ang pangalan ni Victoria ay muling bumangon at ang kredibilidad ng negosyo ay naibalik. Ngunit sa bawat tagumpay, may mga bagong panganib na umuusbong. Habang lalong nakikilala si Ramon bilang janitor na naging abogado sa korte, mas marami ring mata ang napapako sa kanya. Hindi lahat ay pabor. May mga taong nakaramdam ng takot, may mga naiinggit, at higit sa lahat, may mga taong gustong patahimikin siya bago patuluyang maging banta sa kanilang mga interes. Isang hapon, habang pauwi na si Ramon mula sa opisina, may lumapit na 2 estranghero. "Ikaw ba si Ramon de la Cruz?" tanong ng isa, malamig ang boses. Oo, sagot niya. Nakakunot ang noo. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Magaling ka raw sa korte. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay natatapos sa batas. May mga laban na mas mabangis at baka hindi mo kayanin. Nang biglang maglabas ng maliit na papel ang isa at ibigay sa kanya, doon siya nakaramdam ng kaba. Nakalagay doon, "Tumigil ka na kung ayaw mong pagsisihan." Kinabukasan, dinala niya ito sa opisina ni Victoria. Inilapag niya ang papel sa mesa nito. "Ma'am, mukhang may mga tao nang hindi natutuwa sa ginagawa natin," sabi niya. Binasa ni Victoria ang sulat at nanlamig ang kanyang mukha. "I expected this. The more enemies we defeat, the more enemies will rise." Ramon, you're not just fighting for the company anymore. You're fighting against people who will do everything to protect their secrets. Napabuntong hininga si Ramon. "Handa po akong lumaban. Pero kailangan nating maging maingat. Hindi ko lang po iniisip ang sarili ko. Iniisip ko rin ang pamilya ko." Ngumiti si Victoria, ngunit may halong lungkot. "Don't worry, as long as you're with me, I'll make sure you're protected. Hindi kita pababayaan." Sa kabila ng pagbabanta, hindi tumigil si Ramon sa kanyang trabaho. Lalo pa siyang naging masigasig. At nakatulong ito para mas lalo pang tumibay ang paninindigan ng kumpanya. Ngunit ang mga lihim na kaaway ay hindi basta-basta naglalaho. Isang gabi, habang naglalakad si Ramon pauwi, may humarang na sasakyan. Mabilis siyang nahila sa loob at naramdaman niyang tinakpan ang kanyang bibig. Sa loob ng madilim na bodega, nagising siya na nakatali ang mga kamay. Sa harap niya, may lalaking nakasuot ng mamahaling relo at matalimang tingin. "Mr. De La Cruz," panimula nito. "Hindi mo alam kung sino ang mga tinatapakan mo. Kung hindi ka titigil, sisiguraduhin naming hindi ka na makakapagsalita pa." Nanatiling kalmado si Ramon kahit nanginginig ang katawan. "Kung tama ang ginagawa ko, wala kayong magagawa para patahimikin ako. Hindi ako titigil hanggat may mali na kailangang ituwid." Natawa ang lalaki. "Matapang ka, pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay natatapos sa tama. Sa mundong ito, pera at kapangyarihan ang tunay na batas." Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang pulis, kasama si Victoria. "Release him!" Matigas niyang utos. Nabigla ang mga tauhan ng lalaki at agad na nagsitakbuhan. Lumapit si Victoria kay Ramon at tinulungan siyang makawala. "I told you I won't let anything happen to you," bulong niya. Pagkatapos ng insidente, napagtanto ni Ramon na mas malalim ang laban na kanyang pinasok. Hindi na lang ito tungkol sa kontrata o anomalya sa kumpanya. Ito na'y laban-laban sa mga makapangyarihang tao na sanay itago ang kanilang kasamaan. Kinabukasan,
Muling nagpulong ang board. Pinakita ni Ramon ang nangyaring insidente at ang lahat ay natigilan. Kung ganon kalaki ang kalaban natin, wika ni Ms. Ramirez, dapat maging handa tayo. Hindi lang legal na laban ang kaharapin natin. Kailangan din natin ng seguridad. Ngunit si Mr. Alvarez, na dati pa ring hindi kampi kay Ramon, ay nagsalita. Kaya ba nating ipagkatiwala sa kanya ang lahat? Kung siya mismo ay nagdadala ng panganib sa kumpanya? Mabilis na tumingin si Victoria sa kanya. Hindi si Ramon ang nagdadala ng panganib. Ang mga kaaway natin ang siyang gumagawa nito. At kung wala siya, baka hindi na tayo umabot sa puntong ito. Napayuko si Alvarez, walang naisagot. Pagkatapos ng pulong, kinausap muli ni Victoria si Ramon. Gayon alam mo na kung gaano kabigat ang laban na pinasok natin. You still have a choice, Ramon. Pwede kang tumigil at bumalit sa tahimik mong buhay. Ngumiti si Ramon, bagamat may bakas ng pagod. Ma'am, wala na po akong balak umatras. Ang isang taong tumigil dahil sa takot ay hindi na muling makakabangon. Kung ito ang misyon na ibinigay sa akin ng buhay, tatapusin ko ito. Sa kanyang dibdib, ramdam ni Ramon na mas malaki na ang laban kaysa sa sarili niya. At sa likod ng bawat anino, naroroon ang mga bagong kaaway na handang sumira sa kanya. Ngunit isa lang ang malinaw, hindi siya titigil, hindi siya uurong. Matapos ang insidenteng halos ikapahamak ni Ramon, mas lalong naging mahigpit ang seguridad sa kumpanya. Ngunit kasabay nito, mas lumalim din ang mga tanong. Sino ba talaga ang nasa likod ng mga pagbabanta? At bakit tila mas maraming tao ang may interes na ibagsak hindi lang ang Alcaraz Holdings kundi pati si Ramon mismo? Isang gabi, nakatanggap si Ramon ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang totoo, magpunta ka bukas sa lumang bodega sa pier. May makikilala ka roon. Wika ng boses bago agad na binaba ang telepono. Kinabukasan, sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpunta siya roon. Nakasuot siya ng simpleng jacket at cap upang hindi makilala. Sa loob ng bodega, may isang lalaking nakaitim na coat ang naghihintay. Ramon de la Cruz, panimula ng lalaki. Hindi ako kaaway. Ako'y dating auditor ng kumpanya, pero tinanggal dahil natuklasan ko ang mga anomalyang konektado kay Santos at sa iba pang tao. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ibig sabihin, hindi lang si Santos ang may kinalaman. Tumango ang lalaki. Si Santos ay isang tau-tauhan lang. Ang tunay na utak ay mas mataas ang posisyon at mas makapangyarihan kaysa sa iniisip mo. Naglabas ito ng makapal na sobre at iniabot kay Ramon. Nandito ang mga dokumentong hindi ko na idulog noon. Naglalaman ito ng transaksyong nakatago sa ibang pangalan. Kung bubuksan mo, malalaman mo kung sino ang tunay na kumokontrol sa lahat ng ito. Nang umuwi si Ramon, binuksan niya ang sobre. Ang mga mata niya ay halos hindi makapaniwala. May mga pangalan ng malalaking negosyante at politiko na nakasangkot sa maanomalyang pondo. At higit sa lahat, may pangalan ng isang board member na kilalang malapit kay Victoria, si Mr. Alvarez. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Victoria. Alam niyang mahirap paniwalaan, lalo na't matagal nang kasama ni Alvarez ang pamilya Alcaraz. Ngunit alam din niyang hindi siya pwedeng manahimik. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ni Victoria. Tahimik niyang inilapag ang sobre sa mesa nito. Ma'am, kailangan niyo pong makita ito. Inuklat ni Victoria ang mga dokumento at unti-unting namutla. This can't be. Alvarez, he's been with us since the beginning. Paano ko haharapin ito? Mabigat ang boses ni Ramon. Ma'am, hindi niyo kailangang harapin mag-isa. Kung totoo ito, si Mr. Alvarez ang matagal ng traidor sa loob. Siya ang nagbibigay ng impormasyon sa mga kalaban. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto. Nandoon si Alvarez. Malamig ang tingin at halatang narinig ang huling bahagi ng usapan. Kaya pala pilit mo akong ibinabagsak, Ramon. Matalim na sabi niya. Ngayon, pati si Victoria, nilalason mo na laban sa akin. Tumayo si Victoria. Nanginginig ang kamay habang hawak ang dokumento. Alvarez, huwag mong sabihing totoo ang lahat ng ito. Ngumisi si Alvarez.
I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Ang taong matagal kong pinagkatiwalaan. Lumapit si Ramon at marahang nagsalita. Ma'am, minsan ang pinakamalapit sa atin ang unang nanalaksak. Pero ang mahalaga ngayon, may ebidensya na tayo. Hindi na siya makakatakas. Sa mga sumunod na araw, mas lumaki pa ang laban. Ginamit ni Alvarez ang kanyang koneksyon sa politika at negosyo para baliktarin ang sitwasyon. May mga balitang lumabas sa media na nag-uugnay kay Victoria sa umano'y katiwalian. Malinaw na gawa-gawa lamang upang sirain ang kanyang pangalan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas naging matatag si Victoria. Ramon, sabi niya sa isang pulong, hindi na lang ito laban para sa kumpanya. Ito na'y laban para sa pamilya ko, para sa pangalan namin. At handa akong lumaban, kasama ka. Tumango si Ramon. Hindi po ngayon nag-iisa. Laban ito ng lahat ng umaasa sa katarungan. Habang papalapit ang bagong yugto ng kaso, malinaw sa kanila na mas malaki at mas mapanganib ang laban kaysa sa una nilang naisip. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang katotohanan ay unti-unti nang nabubunyag. At sa pagbagsak ng maskara ni Alvarez, mas naging malinaw na hindi lang negosyo ang nakataya, kundi ang buhay at tangal ng bawat isa sa kanila. Mabilis na kumalat sa media ang mga balitang pinakalat ni Alvarez. Sa mga pahayagan at telebisyon, sunod-sunod ang headline, Victoria Alcaraz, sangkot umano sa malakihang anomalya ng kumpanya. Alcaraz Holdings muli bang babagsak? Bagamat walang sapat na masihan, ang mga mapanirang balita ay nagdulot ng matinding dagok sa reputasyon ng kumpanya. Ang mga investors ay nagsimulang magduda, ang mga kliyente ay nag-atubili, at maging ang ilang empleyado ay natakot para sa kanilang trabaho. Isang umaga, habang papasok si Victoria sa opisina, sinalubong siya ng mga mamamahayag na sabay-sabay ng tatanong, Miss Alcaraz, totoo bang nakinabang kayo sa anomalya ni Mr. Santos? May koneksyon ba kayo kay Alvarez? Anong masasabi ninyo sa mga paratang laban sa inyo? Hindi na sana siya magsasalita. Ngunit humakbang si Ramon at hinarap ang mga ito. Lahat ng paratang ay walang katotohanan. Ang Alcaraz Holdings ay hindi takot sa katotohanan. At sa tamang oras, ilalantad namin kung sino ang tunay na may sala. Nagbulungan ang mga reporter. Ang ilan ay namangha na ang janitor lawyer mismo ang tumindig para sa CEO. Pagpasok nila sa loob, napaupo si Victoria sa kanyang mesa, napapikit at hawak-hawak ang sentido. Ramon, napapagod na ako. Araw-araw may bagong kasinungalingan laban sa akin. Parang hindi na natatapos ang pangungot na ito. Tahimik siyang nilapitan ni Ramon. Ma'am, alam kong mabigat. Pero tandaan ninyo, mas lalo nilang pinipilit na sirain kayo dahil natatakot sila. Ibig sabihin, nasa tamang landas tayo. Saglit na tumingin si Victoria sa kanya. Sa unang pagkakataon, may bakas ng kahinaan sa kanyang mga mata. Alam mo ba, Ramon? Noon, hindi ko kailanmang inisip na aabot ako sa puntong may makakasama ako sa laban na ito. Lagi akong mag-isa. Pero ngayon, kung wala ka, baka matagal na akong bimagsak. Mumiti si Ramon, marahang tumango. Hindi ko po kayo iiwan, ma'am. Hanggang dulo, kasama ninyo ako. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, mas lalo ring sumisidhi ang panganib. Isang gabi, pauwi mula sa opisina, muntik nang masagasaan ang kotse ni Victoria ng isang truck na biglang sumulpot mula sa dilim. Mabuti na lamang at mabilis ang kanyang driver, kaya't nailiko agad ang sasakyan. Aksidente lang ba iyon? Tanong ng driver na nanginginig pa. Ngunit alam ni Victoria ang sagot. Hindi. Isa itong babala. Kinabukasan, ipinaalam niya ito kay Ramon. Halos mabulalas ito sa galit. Hindi na sila natatakot. Handa na silang gumamit ng dahas para patahimikin kayo. Marahan siyang sumagot. Oo, Ramon. At kung hindi tayo lalaban ng mas matindi, baka hindi lang pangalan natin ang mawala, pati buhay natin. Mabilis na nagpa siya si Victoria na higputan ng seguridad. Ang buong gusali ng kumpanya ay nagkaroon ng karagdagang gwardiya at CCTV. Ngunit kahit na may proteksyon, ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Sa gitna ng taguluhan, dumating ang panibagong dagok.
Tumanggap ng supina si Victoria. Isa siyang opisyal na isasama sa kaso dahil sa testimonya ni Alvarez. Ang dating kasangga na yo'y pangunahing saksi laban sa kanya. Ramon, wika niya. Hawak ang papel at nanginginig ang mga kamay. Paano ako lalaban kung ako na mismo ang tinuturing salarin? Matiyagang sumagot si Ramon. Ma'am, hindi totoo ang mga paratang at dahil hindi totoo, may paraan tayong patunayan iyon. Kailangan lang nating hanapin ang tamang ebidensya at ako mismo ang hahawak ng paglilitis. Ngunit mas mabigat pa ang sumunod na dagok. Nagkasakit si Aling Rosa, ang ina ni Ramon. Biglang bumagsak ang katawan nito dahil sa matinding stress at pagod. Sa ospital, nakaupo si Ramon sa tabi ng kama ng ina. Nay, pasensya na po. Kung hindi dahil sa laban na ito, hindi sana kayo nadamay. Mahinang ngumiti si Aling Rosa. Anak, huwag mong isisi sa sarili mo. Ipo ang misyon mo. Kung ito ang tatahakin mong landas, tatapusin mo ito. Ako ang masaya. Dahil nakikita kitang muli sa lugar kung saan ka dapat naroon. Napaluha si Ramon, ngunit mas lalo siyang tumibay. Pagbalik niya sa kumpanya, sinalubong siya ni Victoria. Ramon, bakit hindi ka muna magpahinga? Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo. Umiling siya. Ma'am, lalo ko pong kailangan lumaban na yon. Para sa inyo, para sa kumpanya, at para sa lahat ng umaasa sa katotohanan. Tahimik lang si Victoria, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi na lang ito laban para sa kumpanya. Ito na'y laban na pinag-iisa sila. Isang pansubok na sinusubukan ang kanilang lakas, tapang at pagkatao. Sa huling bahagi ng linggong iyon, nagharap muli sa korte ang magkabilang panig. Si Alvarez, nakasuot ng mamahaling suit, nakatayo sa witness stand. Tila ba siya ang may hawak ng kapangyarihan? Your Honor, panimula niya, ang lahat ng anomalya ay hindi gawa ko, kundi utos mismo ni Victoria Alcaraz. Ako'y naging biktima lamang ng kanyang mga plano. Tumahimik ang lahat. Lahat ng mata ay nakatingin kay Victoria, na pilit inipigil ang emosyon. Ngunit sa tabi niya, si Ramon ay tahimik na nakatingin kay Alvarez. Handang-handa para sa kanyang pagbawi. Alam nilang ito na ang simula ng pinakamalaking pagsubok. Hindi na lamang para sa pangalan ng kumpanya, kundi para sa kanilang buhay at dangal. At sa kabila ng lahat ng banta, nananatiling matatag ang kanilang paninindigan. Hindi sila titigil hanggat hindi na ibabalik ang katotohanan. Mainit at puno ng tensyon ang huling araw ng paglilitis. Puno ang korte ng mga taong nagnanais makita ang kahihinatnan ng pinakamalaking kaso na yumanig sa mundo ng negosyo. Sa isang panig ay si Alvarez, nakasuot ng mamahaling suit, nakataas ang ulo na wari tiyak na siya ang magwawagi. Sa kabilang panig ay si Victoria, nananatiling matatag kahit ramdam ang bigat ng mga paratang laban sa kanya. Sa tabi niya, nakaupo si Ramon, mahigpit ang hawak sa folder ng mga ebidensya, ang kanilang huling sandata. Your Honor, panimula ni Alvarez sa kanyang testimonya. Lahat ng anomalya ay kagagawan ni Victoria. Ginamit niya ang kanyang posisyon para linlangin ang mga investors. Ako'y isa lamang tapat na lingkod na pinilit niyang maging bahagi ng kanyang mga kasalanan. Nag-igting ang bulungan sa loob ng korte. Sa isang iglap, tumingin ang lahat kay Victoria na mahigpit ang pagkakahawak sa mesa. Ngunit nang humarap ang hukom kay Ramon, agad itong tumayo. Your Honor, humihiling po ako ng pahintulot na ipresenta ang huling bahagi ng aming ebidensya. Tumango ang hukom. Proceed. Isa-isang inilatag ni Ramon ang mga dokumentong galing sa dating auditor na nagbigay ng impormasyon sa kanya. Ipinakita niya ang mga lihim na transaksyon ni Alvarez, mga peking kontrata, bank transfer sa mga banyagang account, at mga pirma na tumutugma mismo sa kanya. Your Honor, matatag na sabi ni Ramon, kung si Alvarez ay inosente, paano niyang maipapaliwanag ang mga dokumentong ito na nagmula mismo sa kanyang opisina? At narito po ang certified statement ng mga kontraktor na pinilit niyang magsumite ng peking resibo. Hindi nakapagsalita si Alvarez.
Namutla siya at mabilis na lumingon sa kanyang mga abogado. Ngunit bago pa sila makapagsalita, bumukas ang pinto ng korte at pumasok ang mga tauhan ng NBI. Dala ang warrant of arrest para kay Alvarez. Mr. Alvarez, you are under arrest for fraud, embezzlement, and conspiracy. Parang gumuho ang mundo ni Alvarez. Habang inilalabas siya ng korte, sinubukan pa niyang sumigaw. Victoria! Ramon! Hindi pa tapos ito! Babagsak din kayo! Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Tahimik na muling naupo ang hukom at binalikan ang lahat. After reviewing all the evidence and testimonies, the court finds that Alcaraz Holdings and Miss Victoria Alcaraz are not guilty of the charges filed against them. Case dismissed. Sa sandaling iyon, tila bumagsak ang lahat ng bigat na pasan ni Victoria. Napapikit siya. May luhang dumaloy sa kanyang pismi. Sa tabi niya, marahang ngumiti si Ramon. Tapos na po, ma'am. Panalo tayo. Mabilis na kumalat sa media ang balita. Alcaraz Holdings, ligtas sa kasong katiwalian. Janitor lawyer, muling pinahanga ang publiko. Ang lahat ay namangha sa kwento ng isang simpleng tao na nagbuwis ng lahat upang ipaglaban ang tama. Ngunit, higit pa sa tagumpay sa korte, ang mas mahalaga ay ang pagbabagong naganap. Sa loob ng kumpanya, muling sumigla ang mga empleyado. Ang takot na bumabalot sa kanila ay napalitan ng pag-asa. Isang linggo matapos ang desisyon, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa opisina. Lahat ng empleyado ay naroon, mula sa mga bagong staff hanggang sa mga veterano. Pumunta si Victoria sa entablado kasabay si Ramon. Ngayong araw, panimula ni Victoria, nais kong pasalamatan kayong lahat sa pagtitiwala. Ang laban na ito ay hindi naging madali, pero sa huli nanaig ang katotohanan. At higit sa lahat, may isang tao akong gustong pasalamatan ng personal. Huminto siya at tumingin kay Ramon. Si Ramon de la Cruz. Marahil sa iba, isa siyang simpleng janitor lamang. Pero sa paningin ko, isa siyang tunay na bayani. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mararating ang araw na ito. Nagpalakpakan ang lahat. Tumayo ang mga empleyado. Sumigaw at humiyaw ng papuri kay Ramon. Namula siya, ngunit buong puso siyang yumuko bilang tanda ng pasasalamat. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Victoria sa kanya. Ramon, gusto kong ibalik sa iyo ang pagkakataon. Napatunayan mo na may kakayahan kang maging higit pa. Kung nanaisin mo, tutulungan kitang bumalik sa propesyon bilang abogado. At higit pa doon, gusto kong maging opisyal na bahagi ka ng kumpanya. Hindi bilang janitor, kundi bilang legal counsel. Namilog ang mga mata ni Ramon, hindi makapaniwala sa narinig. Ma'am, hindi ko po alam ang sasabihin. Ngumiti si Victoria. Sabihin mo lang na tatanggapin mo. Dahil alam kong kaya mo. At higit pa doon, alam kong dito ka nararapat. Muling napaluha si Ramon. Ngunit mumiti siya at tumango. Tatanggapin ko po, ma'am. Pero hindi dahil sa titulo. Tatanggapin ko dahil ito ang paraan para patuloy kong ipaglaban ang tama. Lumipas ang mga buwan at muling bumalik ang lakas ng Alcaraz Holdings. Mas lalo pang lumawak ang negosyo. At mas naging matatag ang kanilang pangalan sa industriya. Si Ramon, mayon ay opisyal ng legal counsel ng kumpanya, ay patuloy na nagsilbing inspirasyon sa lahat ng empleyado. Sa isang hapon, habang nakatanaw sa bintana ng kanyang bagong opisina, lumapit si Victoria. Alam mo, Ramon, sabi niya, kung hindi ka nagtaas ng kamay noong araw na iyon, baka wala na ang kumpanyang ito. Ngumiti si Ramon, nakatingin din sa malayo. At kung hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon, ma'am, baka nanatili akong janitor habang buhay. Pero pinatunayan ninyo sa akin na may lugar pa rin para sa katotohanan. Nantagpo ang kanilang mga mata. Hindi na lamang iyon tingin ng isang CEO sa kanyang empleyado, kundi tingin ng 2 taong dumaan sa matinding laban at sabay na nagtagumpay. At sa katahimikan ng sandaling iyon, parehong alam nila na natapos na ang isang kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata ng sakit, pagtitiis at pakikibaka. Ngunit higit sa lahat,
isang kabanata ng pag-asa, pagbabago at tagumpay. Sa huli, mula sa isang galit na sigaw ng CEO na humihingi ng panghangayata na abogado hanggang sa isang janitor na nagtaas ng kamay, doon nagsimula ang lahat. At ngayon, natapos ang kwento sa isang matamis na wakas.